kamusta kayo mga ka-59? Welcome back ulit sa akin channel mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon. Aba, saludo po mga ka-59. Welcome back ulit sa akin channel mga ma'am, mga sir. Meron tayong pag-uusapan ngayon at bibigyan ng reaction at real talk na rin mga ka-59. Naalala nyo ba yung live ni Ramil na sinasabing papagawa ng bahay si Luis? Ang pera na papapaaral niya is ipapagawa ng bahay, and then sabi naman ni Tekporen is madali na lang yung pag-aaral, mahalaga merong matirahan. Yun. Gusto ko lang bigyan ng reaction mga ka-59, no? Ang dalawang batang ito, okay? Si Dave, mas marami ang supporters, mas marami yung humanga, mas marami ang na-inspired sa buhay ni Luis, ni Dave. Nakita naman natin na ang daming grupo na nabuo at ang daming mga sponsors na nagsama-sama para sa Batang Kargador. Ngayon pag-ukulan naman natin ngayon si Luis mga ka-59, at gusto ko siyang bigyan ng real talk reaction dito mga ka-59. Naalala niyo yung nag-take sila ng IELTS? IELTS ba yun? Tama ba yun? Correct me if I'm wrong. After na mag-tutor sila, nag-take sila ng exam para makahabol sa kanilang mga klase na naiwanan. Okay. Naalala nyo na unang nakapasok si Luis. Unang nakapasa si Luis. At nakahabol naman ang Batang Kargador mga ka-59. Hanggang sasabay nga silang graduate. Pagdating ng graduation, si Luis ay may honor. Ang Batang Kargador, walay. Ngayon mga ka-59, dito sa sinasabi ng Ninong S na to, na para daw sa searching o research, para sa research daw yung laptop na gagamitin sana para sa research. Alam mo kung matalino talaga yung bata, matalino yung tao, gagawa ng paraan yan para sa kanyang mga assignment, para sa kanyang mga projects. May mga way na paraan at hindi naman lingid sa kaalaman natin mga kapatid na binabanggitin na Ramil na may oras ang paggamit ng gadget sa kanila, which is yun naman talaga ang tama sa panahon ngayon. Kapag na-addict ang isang kabataan sa games, nakakalimutan na ang pag-aaral. Magandang disiplina ang pinapakita ng mga manalatas dito mga kapatid. Ngayon, kung sino man itong na kapal na mukha na nagsasabi na to na para sa research. Para sa research? Wala kang honor yung alaga nyo Kaya lang naman nawala si Luis doon sa bahay ng mga manalastas dahil concern sa safety. Safety ang pinaka-importante. Which is, ngayon, nakikita natin na mayroong chance itong si Luis na makabalik sa pamilya Manalastas at mayroong chance ang kanyang pag-aaral, at bukod doon ay mabibigyan pa sila o mapapatayuan pa ng bahay. Ito yung sinasabi mga ka-59 na kapag ang isang tao tahimik lang, naghihintay ng kanyang moment para naman siya ang tumaas. Ito na yung pagkakataon ni Luis mga ka-59. Ito na yung pagkakataon ni Luis para matupad yung kanyang mga pangarap. At alam ko at alam nating lahat na si Luis ay hindi nagsumbong sa kung sino-sino mang mga ninong at ninang na keso ganito, keso ganyan ang nangyari. Safety ang concern, kaya nawala siya sa pamilya Manalastas, ibinalik sa magulang, which is alam naman natin na talagang mahirap kontrolin ang mga kabataan, lalo na kung meron na silang mga motor. Mga ka-59, sa pagkakataong ito, ang hinihiling ko, at hindi lang siguro ako, na sana pagbigyang makabalik si Luis sa bahay ng mga Manalastas at mabigyan ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, suportado
ng kanyang mga sponsors. Isa pa mga ka-59, itong si Luis, ni wala man lang tayong napansin dito kahit saan man sa social media na sinasabing binabawi yung kanilang suporta. Nadagdagan pa nga mga ka-59. Nadagdagan pa ng isa pang sponsor na willing sagutin ang pag-aaral ni Luis. Hindi katulad nung nangyari sa Batang Kargador na marami ang umatras at sinabi kay Ramil na itulong na lang sa iba yung para sana sa Batang Kargador. At ito namang isang ninang na nagmamagaling na akala mo kung sinong bida-bida sa Jollibee yata nagtatrabaho to eh. Akala mo kung sinong bida-bida na talaga na mga gusto niyang bawiin lahat ng kanyang naibigay. Akala mo naman umabot ng milyon. Ay yung ang sponsor ni Ramil, di ba? Kaya nung nabanggit ko sa vlog ko, nagbigay ng tulong sa Promised Land, sa lahat ng mga project ni Ramil, tumutulong hanggang ngayon. Sa pagpapatayo ng mga bahay na tinutulungan ni Ramil, andyan pa rin siya. Yan ang tunay na sponsor. Ang mga sponsor na walang hinihinging kapalit. Hindi katulad ng isang nagmamagaling dyan na laban ubawi. Willing naman ibalik sa inyo yung mga gamit na binigay mo. Pero, kunin nyo. Ang swerte nyo naman kung ipapadala pa sa inyo. Kunin nyo. Mag-set kayo ng time, kunin ninyo at sa inyo na isaksak nyo sa baga nyo. Tingnan lang natin. At ulit-ulitin ko, sasabihin ko, matagal na ang 1 taon kung makakapagpatuloy ang batang yan. Sa ugali niyang napakasuwail, hindi nga kinaya ng nanay, kayo pa kaya? Tingnan natin kung kaya ninyong disiplinahin katulad ng pagdidisiplina ng mga manalastas. Hindi ka na kailangan bumalik sa mga manalastas. Batang Kargador. Pagpatuloy mo yung pangarap mo dyan sa pinili mong lugar, ginusto mo yan, gumawa ka ng kwento, gumawa ka ng istorya, para kawaan ka, gumawa ka ng kung ano-ano mga pinagsasabi mo para makuha mo yung mga sponsor mo, which is hindi naman nagtagumpay. Focus tayo kay Luis, mga ka-59. Sayang ang batang to. Sana mas marami pang sponsor na magbigay kay Luis para sa kanyang pag-aaral. At hindi lang naman dahil sa sponsor lang mga ka-59, ang mga manalastas gumagastos din. Bakit ko nasabing gumagastos din ang mga manalastas? Naalala nyo si Alvin the Box na ngayon? Nag-message sa Facebook at humingi ng tulong para kay Ramil, para kay Baby Vincent. Kinuha ni Ramil si Baby Vincent kasama ng kanyang ama't ina at ipinatuloy sa kanyang bahay. Sinagot ang mga gastusin sa pag-oopera kasama ng tulong ng mga sponsor. Naalala nyo ba na binenta ni Ramil ang kanyang sasakyan? 4:30 at hindi na po ako makatulog. Kahapon no, kasi nag-PM po yung buyer doon po sa aking binibenta para sa regalo ko po kay Baby Vincent. Naalala nyo ba? Naalala nyo ba na ibinenta para makatulong kay Baby Vincent? Ngayon, yan ang sinasabi nyo na hindi dumudukot ng pera sa bulsa ang mga manalastas. Ikaw, kung napapanood mo to, ikaw nga, wala nang iba. Kapal na mukha mo para bawiin mo lahat ng binigay mo na hindi naman umabot ng 1 milyon. Bago sasabihin mo ngayon, bahay at lupa na? Hey! Saan ka humuhugot ng lakas? Sa dimo? Saan ka humuhugot ng lakas?
doon sa anghel na pula. Ay nako mga ka-59. Real talk lang ha. Ito lang, real talk lang. May tanong lang ako sa'yo. May tanong pala ako sa'yo. Ayan. Nagpapasikat ka lang ba kaya ka nagbibigay sa batang kargador? At pagkatapos ngayon, wala na. Ang marami na nagagalit sa batang kargador. Gusto mo nang bawiin ngayon. Kaya pala gusto mong ipangalandakan yung pangalan mo. Samantalang kadami-dami sumasaklulo ng mga sponsors dito sa batang kargador. Pero ikaw yung pabida-bida. Pabida-bida. Yung pala, pagdating ng araw, babawiin mo rin pala. Kung alam mo lang sana na mangyayari ito, in 5 years, meron na sanang bahay at lupa. Tanga! Ay kung alam lang din nila Ramil na mangyayari ito, wala kang makikilalang batang kargador. Mga ka-59 sa live, ito sa live na binanggit ni Pony Alde, na ang batang kargador na ito ay bilmoko yan, bilmoko nun. At pinagsabihan pa ito ni Pony Alde si Ramil na, sigurado ka ba talagang isasama mo sa bahay yan? Hindi mo kilala yan. Pag-isipan mong mabuti. May nakaalam ba sa vlog nun na ang batang ito ay bilmoko nun, bilmoko niyan? Wala. Bakit? Kasi pinoprotektahan nila at gustong makita nila ng mga tao kung paano nagkaroon ng pagbabago ang batang kargador. Kagabi napanood ko yung live nila Ram. Halos madurog yung puso ko kasi kilala ko si Dave. Una namin nakilala yan sa Divisoria. Ako pa ang nagsabi kay Ram, kilalanin mo maigi. Huwag mo munang iuwi sa apartment namin kasi magkasama kami sa apartment. Kasi syempre, magpapapasok ka ng ibang tao, lalo't nasa Divisoria, hindi mo kilala yung background ng family niya. Si Ram naman talagang ang heart niya, gusto niya talagang tulungan ang bata. So sige, sabi ko, ikaw ang bahala. Hanggang sa dumating pa yung point na parang nagtatalo kami dahil nga sa bata kay Dave. Kasi yung pag napunta sa Green Hills, may pwesto kami sa Green Hills. Nagtuturo yan. Sabi ko, doon ko napansin na may something sa bata, may mali. Kasi tuturo niya, gusto ko yung ganyang cellphone. Oh. Basta pag nagustuhan niya, kukunin niya. Wala siyang yung, Tito, pwede ko bang, basta, kumbaga na-spoiled lahat na ibibigay sa kanya. So mga ka-59, sana makabalik si Luis sa bahay ng mga manalastas at matalino ang batang ito, malayo ang mararating. Maraming salamat po mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po ko sa inyo. Ingat po tayo mga ka-59 at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom!